Magandang araw, ay magandang tanghali sa inyo mga kaligot. Ako pala si Doc Kaligot. Nandito po tayo sa Solar Homes na may dinalang NMAX V1 papagawa sa atin at magpapalagay ng MDL. Ito ngayon, babaklasin ko na siya ngayon para makita nyo kung paano gawin to. Ito po yung mga gagamitin nating pyesa. Lalagay natin dito sa NMAX. Okay, umpisa na natin yan ang pagbabaklas para tapos na agad. Kuha tayo ng isang lagayan para hindi mawala yung tornilyo. Pagkabit, hindi tayo maghahanap kung walang kulang, walang sobra. Yung nandito tayo magkakabit ng MDL na may tipos niya. Kasi gusto ng may-ari. Dito daw ang gusto niya, yun kasi sa gilid. Kailangan yung isundin natin din minsan ng customer. Kung ano yung gusto ng customer, ibibigay natin. Ngayon si Busina, ililipat ko ito. Hahanapan ko ng pwesto mamaya. Kailangan natin yung dalawang tornilyo. Kakabit natin ngayon itong bracket para masukat. Ito yung bracket ng MDL. Nalagay din natin para makita natin yung setup natin. Shoutout sa mga tropa dyan. Itong video namin, kahit sana supportahan nyo. Sa akin lang, kung magpapakabit sila ng magpapa-electrical, sa iba, o kaya kung kahit sa akin na pupunta sila dito, kung mga pyesa dadalhin nila, mga katulad sa wire, huwag silang gagamit ng substandard kasi delikado talaga. Lalo't mga FI, kung gagamit kayo ng wire, yung mga automotive wire, huwag kayong mga maninipis kasi pagka lalot long drive kayo, nakabukas lahat ng mga accessories nyo, nagagamit nyo, may tendency uminit, masunog. Nag-iinit din kasi ang wire. Kung nag-ulan naman, wala namang problema. Basta malinis na yung pag-wiring, walang malinis yung pagkakabalot. Okay lang naman. Kasi ano naman to waterproof naman tong MDL na to Nagdatingan ng aking mga junakis galing school Set up na natin tong ilaw ngayon. Ito na yung MDL na ikakabit natin. Flat type naman siya, hindi siya babaks. Hindi siya bilog. Subukan natin kung gaano kalakas to. Ito. Mamayang gabi na natin ito malalaman. Pag nagdilim na, ano natin siya i-adjust kung gaano kataas para hindi nakakasilaw sa kasalubong. Ito na yung relay para sa MDL. Parang siya yung pangalawang switch para hindi siya magkukurap-kurap pagka nakasindi, hindi sila nag-aagawan ng power supply sa ibang accessories. Hindi siya kumukundap. Hindi, kasi pag wala siyang relay, pag ginamit mo siya, mapapansin mo, pag kumukurap yung ilaw. Kaya akala nung iba, may problema yung ilaw nila. Iba kasi, hindi na nilalagyan ng relay. Nire-rectang kabit nila. Pero tayo, hindi pwedeng, hindi maglalagay, hindi ultra. Magkakabit din tayo ng hazard switch dito. Gawa ng gusto ng customer ng hazard switch kasi wala daw hazard switch yung motor niya. Ngayon, set up na natin itong MDL, yung MDL switch, yung domino switch. Set up na rin natin ito. Tuloy-tuloy na yung wiring natin. Hindi siya pwedeng may lagay nga ito sabit ng cellphone holder niya. Tignan ko rin sa kabila muna. Testing natin. Hahanapan na lang natin talaga siya ng first. Tanggalin na lang muna natin si cellphone, yung cellphone holder. Na-adjust ko na lang yung cellphone holder kasi kung paglalagyan next natin dito, na tayo, mag-umpisa na tayo mag-electrical. Mamaya makikita natin kung paano.
So, umpisa na natin tong pag-wiring. Tapos na tayo kanina sa pag-setup ng MDL. Ngayon, na tayo sa pag-wiring naman. Kuha muna ako ng test light. Kailangan natin ng test light yan. Testirin natin itong switch ng para sa MDL para malaman natin yung high and low. Ngayon, umpisa natin dito sa harap naman. Okay, testing na po natin yung ginawa nating MDL. Kung iilaw na po siya. Testing. Susi. Ayos na. Ayan. Ito na po yung high, tapos ito yung low. Ayos. Mamayang gabi na natin siya matitignan, no? May a-adjust para makita natin kung gaano kataas yung ilaw. Tapos yung ginawa natin at may kukunin na ni customer to, kaya sunod na video ulit. And 1, 2, 3, go!